Kung kayo po ay uutusan na maghugas ng puwit, papayag po ba kayo? Baka hindi. Kung babayaran po kayo, 500 pesos po per month, maghuhugas po kayo ng puwit. Gusto nyo po? Hindi. Kung babayaran po kayo, 100,000 pesos per month, maghuhugas ba kayo ng puwit? Oo. Pero, kung yung puwit na yon, puwit ng asawa mo, magkano mo huhugasan yung puwit ng asawa mo? Di ba libre? Kung paglilinis ka ng maruming CR at babayaran ka ng 100,000 bawat buwan, siguradong gagawin mo at pakakalinis-linis mo. Amen? Pero bakit hindi po kayo binabayaran ng 100,000 a month ng mga anak nyo, ng mga apo nyo, ng asawa nyo? Kasi pag nagmamahal ka, kahit walang bayad, masaya ka na gagawin mo ito. Amen? Pero tingnan nyo po, pag walang pagmamahal, doon pumapasok, doon natin pinag-uusapan magkano. May kasabihan, everybody has a price. Amen? What is your price? Magkano ka? Depende. Kung hindi mo sila kakilala, magbibigay ka ng presyo. Pero kung kakilala mo, kung may ugnayan ka, kung mahal mo, hindi na pinag-uusapan ang bayad, ang presyo, ang pera. Amen? Bakit po kaya si Judas, binenta niya ang ating Panginoon? Magkano daw? 30 silver pieces. Alam niyo po ba kung ano yung halagang yon? Nung panahon po ni Jesus, makakabili po kayo ng alipin, ng katulong, kung meron kang 30 silver pieces. Anong ibig sabihin? Tinuring lang ni Judas si Jesus bilang isang alipin, bilang isang mababang klaseng katulong. Buti pa, yung nakita ni Judas na mamahaling pabango, sabi niya, bakit hindi natin ibenta ito ng 300 silver pieces? Compare 300 silver pieces to 30 silver pieces. 1/10 of the value. Pinakamura-mura niya ang ating Panginoon. Bakit? Dahil wala siyang pagmamahal kay Jesus. At ang tanong, bakit nawala ang pagmamahal niya sa Panginoon? Basahin niyo po ang Biblia, dahil pumasok sa kanya ang kasalanan. Ano ang kasalanan? Pag wala ka ng pagmamahal sa iba. Mag-ingat po kayo pag kayo ay nabubuhay sa pagkakasala. Dahil ano ang magiging motivation mo? Ano ang aasamin mo? Ano ang hahanapin mo? Pera, kayamanan. Yun na nakikita mo na gantimpala sa buhay na ito. Pero ang taong nagmamahal, ano ang gantimpala para sa kanya? Ano ang tuwa niya? Yung nagmamahal lang siya. Ang kinatutuwa ng taong nagmamahal ay pag siya ay nagbibigay, pag siya ay nag-aalay, pag siya ay tumutulong, pag hinahati niya ang kanyang sarili para sa iba. At ang taong nagmamahal, taong banal. Amen? Mga kapatid, pag tayo'y nabubuhay sa pagkakasala, ginagawa nating mura ang napakahalagang biyaya na binibigay ng Diyos. Pag ikaw ay nabubuhay sa pagkakasala, katakot-takot ang magagawa mo sa iyong mga minamahal, sa mga taong minsan na pinahalagaan mo. Di po ba? Yan ang malungkot na kwento. Minsan merong mga pamilya, kaya nilang mag-away-away, magdemandahan para lang sa pera. Ang malungkot na kwento, pag namatay na ang mga magulang, bakit doon pinag-aawayan yung kayamanan? Pero nung buhay yung kanilang mga magulang, hindi man pinag-aawayan sino ang mag-aalaga sa kanila. Hindi po ba? Ang malungkot na kwento. Kung minsan merong mga iba, kaya nilang ibenta mismong katawan nila. Kaya nilang ibenta sa pornografiya, kaya nilang ibenta mga parte ng kanilang katawan. Ano ang kaya nating gawin para lang sa pera? Mabibigla kayo. Sa kayang isakripisyo ng tao, kahit na hindi ito tama, kahit na ito ay mali. Pero tandaan po natin, hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan ang sobrang daming pera. Ang tao na nabubuhay sa pagkakasala, kahit kailan, walang happy ending yan. Amen? Pero ang taong nagmamahal, kahit na siya'y maging dukha,
kahit na siya'y maghirap, buksan mo ang kanyang puso. Anong makikita mo kung hindi tuwa at kapayapaan? Gumawa po sila ng survey. Nagtanong sa 1,500 na tao. Ages 80 above. Meron pong mga tao na hanggang 105 years old. Kasama po dun sa survey. Ang tanong, ano ang maipapayo mo sa mga tao bago ka mamatay? What advice will you give before you die? Alam niyo po, napakaganda ng sagot ng mga matatanda. Merong nagsabi, always choose to be happy. Merong iba nagsabing, enjoy others' company. Merong iba nagsabing, always trust God. Sa kadami-dami ng kanilang mga tinanong, alam niyo po, wala kayong makikita na nagsabing, mag-ipon ka, magpakayaman ka. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang pera. Ang sinasabi ko lang po, sana maunawaan natin, baka sa pag-aasam natin sa pera, may masakripisyo tayong mas mahalaga. Mahalaga ang pera, don't get me wrong, pero may mas mahalaga pa kesa sa pera. Baka nalilito tayo, baka naguguluhan tayo dahil sa kasalanan. Yung mas mahalaga, yan yung tinatapon mo, yan yung binabaliwala mo, yan yung iniiwan mo. Dahil lang kumbinsido ka na ang pera ay mas mahalaga. Mga kapatid, ang Panginoon, binigay niya ang buhay niya sa atin. Magkano bang binayad natin sa Kanya? Anong kapalit ng Kanyang pagbabuwis buhay para sa atin? Di ba walang halaga? Anong maibabayad natin sa Kanya? Anong masusukli natin sa Kanya? Wala. Pero nagtiis siya sa hirap, binigay ang sarili, nagpakasakit para sa atin. Anong gantimpala niya? Hindi pera. Kung hindi, ang karanasan lang na magmahal, sapat na. Sana masabi rin po natin yon, no? Ginawa ko ang lahat na makakaya ko, kahit na walang bayad, dahil yung nagmamahal lang ako, sapat na. Pera o pagmamahal? Pag-ibig o kayamanan? Ano po ang pipiliin nyo? Ano ba ang pinakamahalaga? Pera o pagmamahal? Pag-ibig o kayamanan? I think everybody will answer that love is the most important. Amen? Pagkatapos mong pagmunihan, kahit ano man yan, ang pinakamahalaga sa buhay ay pagmamahal at pag-ibig. Amen? Kasi aanuhin mo ang lahat ng kayamanan kung wala kang minamahal at kung walang nagmamahal sa iyo. What is life without love? It is meaningless. It is worthless. Amen? Kaya nga po, sa susunod na magbabayad ka ng utang, anong gagawin mo? Halikan mo yung naniningil, yakapin mo yung naniningil. Sa susunod na magbabayad ka ng kuryente o ng grocery o ano man yan, yun lang po yung gawin nyo. Halikan mo, yakapin mo. Tatanungin ka, nasaan yung pera, nasaan yung bayad? Anong sagot nyo? Hindi ba ang pinakamahalaga sa buhay? Pagmamahal, pag-ibig, chup-chup, muwa-muwa. Ano kayang gagawin nila sa'yo? Sigurado kulong ka. Siguradong puhulihin ka. Amen? Yes, money is not the most important in life. But remember this, money affects the most important things in our life. Hindi man pinakamahalaga ang pera at kayamanan sa buhay natin. Pero pag meron kang pera, matutulungan ka sa mga pinakamahalagang problema mo sa buhay. Mahalaga ang kumain. Pero kung wala kang pera, paano ka makakakain? Mahalaga ang magkaroon ng damit, ng bahay, ng kuryente, ng internet, ng edukasyon. Paano mo makukuha mga bagay na yan kung wala kang pera? Paano ka makakabili ng gamot? Paano ka makakapasok sa hospital kung wala kang pera? Mga mahalaga din na bagay yan. At hindi natin makukuha at mai-enjoy kung wala tayong pera. Pero ito lang ang paalaala. Sana huwag kang maging addict sa pera. Sana huwag kang palaging mag-alala tungkol sa pera at kayamanan. Yan lang yung pinapaalala ng Diyos sa atin.
may mas mahalaga pa. Hindi naman niya sinasabing walang kwenta ang pera. May alaga ang pera. Mahalaga ang kayamanan. Makakatulong din sa ating buhay. Pero ang problema ito, napakarami sa atin nagpapakamatay para magkaroon lang ng pera at ng kayamanan. Amen? Kaya ang tanong, how not to worry about money? Ano ang gagawin natin para hindi palagi nating iniisip at inaalala ang pera at kayamanan? Kung babalikan niyo po ang turo ni Jesus, binibigay niya sa atin ang susi. Ano ang sabi niya? Where your heart is, there your treasure will be. Ayun yung susi. Gusto mong magkaroon ng kayamanan? Kailangan meron kang puso. Without a heart, you will never have a treasure. If you want to have treasures in your life, you need to have a heart. At anong ibig sabihin ng Panginoon dito sa puso? What is that heart? Dalawang kahulugan. Tandaan niyo po ito kung gusto niyo magkaroon ng kayamanan. First, to have a heart means to have a passion in your life. Saan ka ginaganahan? Ano yung bagay na ginagawa mo na napakasaya mo, nagbibigay sa'yo ng lakas, ng gana? When you have a passion, treasures will come to you. When you have a passion, money will fall on your lap. Ano po yung business ni Bill Gates? Di ba sa computer? That is the passion of Bill Gates. Kaya tignan niyo po, dahil dun sa kanyang pagmamahal, gana, magkaroon ng improved computers. Doon siya binabayaran. Hindi naman hinahanap ni Bill Gates magkaroon ng limpak-limpak na pera. Dahil doon sa kanyang ginagawa at napakagaling doon sa kanyang ginagawa, doon siya binabayaran. What is the business of Steve Jobs? Yung pong founder ng Apple, mga cellphone natin, iPad. Innovation, pagbabago, development. Napakayaman din na tao. Hindi niya naging concern yung yumaman siya. Ang una para sa kanya, pinaka-importante, palagi to develop, to improve, to innovate the product. Tandaan niyo po ito. Kung hinahabol mo ang pera, iiwasan ka ng pera. If you chase money, you will never get the money. First, start to improve yourself. Be a person of value. Ano ang halaga na binibigay mo sa mga tao? Ano yung halaga na makakatulong sa mga tao? Doon ka mag-umpisa. Have a heart for that. Magkaroon ka ng puso doon. At pag nakita mo yon, mabibigla ka, mga tao mismo lalapit sa'yo, bibigyan ka ng pera, tutulungan ka nila. Yun yung ibig sabihin na kailangan magkaroon ka ng puso. Have a passion. The treasure will come to you. But secondly, to have a heart means a love for others. To have a generous heart for others. Meron po akong kakilala, teacher po siya, pero tumandang dalaga, wala pong pamilya. Dahil po wala naman siyang sinusuportahan, kumuha po siya ng mga scholars, pinag-aral niya. At napakarami daw po niyang napatapos. Merong doktor, may abogado, may pulis, may pare. Alam niya po, ngayong retired na siya, kinekwento niya sa akin, wala siyang problema. Ano mang kailangan niya, dahil dun sa mga pinag-aral niya, palagi meron tumutulong sa kanya. Kailangan maoperahan yung mata niya, meron po siyang scholar, pinag-aral niya, ophthalmologist, libre yung operasyon. Mahuli man siya sa daan, merong pulis, merong abogado. Hindi siya nag-aalala na mamatay siya. Merong pare na magdadasal, magmimisa para sa kanya. Hindi po siya nag-aalala kasi alam niya meron tutulong sa kanya. Tignan niyo po, yung balik sa iyo, pag marunong kang magbigay, pag marunong kang tumulong. When you have a heart for others, you will be a very wealthy person. Pag sinasabi nating kayamanan, huwag niyo pong isipin na pera lang yan. Wealth is beyond money. Amen? Higit sa pera ang kayamanan. At magiging mayaman ka, I tell you, kung magbibigay ka, kung tutulong ka sa iba. Magkaroon ka ng puso para sa iba. Anong sabi ng ating Panginoon din? Seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides. Yan din ang malaki nating pagkakamali. Dahil dito sa mundo, ang palagi nating inuuna, pera at kayamanan. Pero huwag kang mag-alala, sinasabi ni Jesus. Kung uunahin mo ako, uunahin mo ang aking kagustuhan, ang kaharian ng Diyos, hindi ka mapapabayaan.
Meron pong isang santa, sabi niya, and I want you to remember this. If you take care of the things of God, God will take care of your things. Amen? Ang ganda. Kung iingatan mo ang mga bagay ng Diyos, iingatan ng Diyos yung mga bagay sa buhay mo. Kaya, do not worry about money. Just have the heart. Magkaroon ka lang ng puso, passion, at pagtulong sa iba, at ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Sundan mo ang puso ng Diyos. Makikita mo, hindi lang pera ang matatanggap mo, pero kayamanan ipagkakaloob sa iyo. Pera o panahon? Ano po ang pipiliin nyo? Money or time? What will you choose? Ano nga bang pagkakaiba ng pera sa panahon? What is the difference of having money and having time? Ito po ang pagkakaiba. Pagdating sa pera, alam mo ilan pa ang natitira sa iyo. Nabibilang natin ang pera. Pero pagdating sa panahon, di mo alam ilan pang oras, ilang pang minuto, ilang pang araw, ilang buwan, o ilang taon na lang ang natitira sa iyo. Pakatandaan niyo po yan. When you have money, you know how much do you have in your pocket. But with time, we do not know how much time is left with us. Ano ba ang mas mahalaga? Pera o panahon? Mahalaga ang pera, pero kung wala kang panahon, walang halaga ito. Sandali lang mahanap ang pera. Amen? Bigyan ko po kayo ng advice, payo, kung paano ka makakapulot ng pera. Gusto niyo po? Siyempre. Ito lang pong gawin niyo. Pagtanong niyo po, sino yung nagpapabless ng bahay? Pumunta kayo doon? Bakit? Kasi pagkatapos ng blessing ng bahay, magsasabog ng pera. Yun, pumulot po kayo. Kahit piso lang, jackpot ka na. Kasi tandaan natin, nung tayo ay isinilang sa mundong ito, wala tayong saplot, wala tayong dinadala. Dapat masaya ka. Meron kang piso. Kahit sentimo lang yan, masaya ka dapat. Ang pera, pwede mong pulutin. Ang pera, pwede mong hanapin. Ang pera, pwede mong pagpaguran. Pero ang panahon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ang pagtakbo ng panahon. Lahat tayo may nakatakdang panahon sa pag-alis natin dito. Kaya nga yung mga iba, may takot sa kamatayan. Yung mga iba, nanginginig. Yung mga iba, nag-aalala. Baka daw bukas mamamatay na sila. Totoo yun. Kasi hindi natin alam kung ilang pang oras at panahon ang natitira sa atin. Kaya nga, yung nagising ka lang, malaki ng grasya yon sa Panginoon. Jackpot ka na naman. Pero ano ba ang dapat nating gawin dito sa panahon na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Makinig tayo sa payo nitong si Haring David. Sa unang pagbasa, sabi po ng kwento, namamatay na siya. Bago man siya namatay, binigyan niya ng payo ang kanyang anak, si Haring Solomon. Yung mga salita ni Haring David na ating po nabasa at napakinggan, they are the words of a dying man. Mga salita ng taong malapit ng mamatay. At ang ganda, napakahalaga, makinig ka sa mga salita ng taong malapit ng mamatay. Bakit? Kasi diyan mo makikita, diyan mo malalaman anong pinakamahalaga sa buhay. At anong sinabi niya sa kanya? Dalawa. Magpakatatag ka at sundin mo ang utos ng Diyos. Be strong, be steadfast, and always follow the statutes, the instruction of the Lord. Bakit kailangan sundin ang utos ng Panginoon? Kasi sabi ni Haring David,
magiging matagumpay ka. Magiging masaya ka. Yan lang po ang kailangan nating gawin para tayo ay maging masaya, maging matagumpay, maging payapa. Sundin lang natin ang utos ng Diyos. Be good. Maging mabuti ka lang. Dahil kung sinusundan mo ang gusto ng Diyos, solve ka na. Wala ka ng ibang kailangan dahil pupunuin ka niya, tutulungan ka niya. Nakita din po natin ito sa Ebanghelyo. Pinaalis ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulos, ang mga apostol. Wala silang dinadala. He gave an instruction not to bring anything. Paano sila mabubuhay? Ang Diyos ang bahala sa kanila. Basta't sundin lang nila yung utos niya. At narinig po natin na kahit wala silang dala, hindi sila pinabayaan. At ang nakakamangha, nakakabigla, nakagawa pa sila ng mga milagro. Nakagawa sila ng mga himala. Wala silang dala ni isang bariya. Pero yung mga pinakita nila, yung mga ginawa nila, kamangha-mangha. Dala-dala nila ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Dahil sinundan nila ang kagustuhan at utos ng Diyos. Ngayon, dapat mapagtanto natin at maisip, bakit kaya napakamalas ko sa aking buhay? Bakit kaya napakalungkot ko? Bakit kaya napakabigat ng buhay? Baka naman, hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos. Baka naman, hindi mo ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. Remember this, my dear friends. If you follow the will of God, He will always triumph in your life. You will always succeed in your life. You will always find happiness in your life. You will never go wrong in following the will of God. Hindi ka magkakamali kung susundan mo, gagawin mo ang kautusan at kagustuhan ng Diyos. But you will always encounter problems in your life if you keep on prioritizing doing your will first rather than the will of God. Kung palaging inuuna mo yung kagustuhan mo, maghanda ka, magkakaroon ka ng problema. You will always be happy if you follow God's instruction, if you follow God's law, if you follow God's will. May kausap po ako. Kwento niya sa akin dati, nagtatrabaho po siya sa casino. Kinausap po sila ng management. Nadadayain nila yung mga laro. Kung susunod sila, bibigyan sila ng bonus. Tigti 300,000. Napakalaking halaga. Ito pong mga kasama niya, pumayag. Sino bang hindi mapapapayag? Napakalaki ng pera. Sayang. Makakatulong na sa iyong pamilya. Hindi lang sila makakakain, mabibigyan mo pa sila ng magandang buhay. Pero sabi niya sa kanya sarili, sinabi niya sa management, hindi po ako. Bandang huli, siya pa po yung pinarusahan. Na-penalize pa po siya. Ginawa pang mahirap yung kanyang pagtatrabaho. Pero sabi niya sa akin, Father, I do not have any regrets. Hindi po ako nagsisisi doon sa ginawa ko. Bakit? Ngayon po tapos ng lahat at nag-retire kami. Nakita ko po yung buhay ng mga katrabaho ko. Nahihirapan po sila ngayon. Ako po, ang saya ko po. Ako po, payapa po ako sa aking retirement. Kaya hindi po ako nagsisisi. Oo, kung noon siguro nag-enjoy sila. Ako talaga nahihirapan pero nagtitiwala ako sa Panginoon na tama yung ginawa ko. Tama nga. Ngayon po, wala akong problema. Sila, ang dami nilang problema. Kung palagi mong susundan yung iyong gusto, maliligaw ka, masasaktan ka, mawawala ka, mabibigo ka. Hindi natin alam kailan tayo aalis sa mundong ito. Kaya nga, habang meron kang panahon, yan ang napakahalagang mensahe ngayon. Sundan mo
ang utos ng Diyos. Sundan mo ang kagustuhan niya. Hindi ka magkakamali at makikita mo, magiging masaya ka. Magiging payapa ka ngayon at magpakailanman.